Magandang araw. Bago ako magsimula, iniimbitahan ko kayong mag-subscribe, mag-like at mag-comment pagkatapos ng video na ito. Sa aming balita, It's Showtime, suspendido ng 12 days. Dating pulis na si Wilfredo Gonzales at biker sa viral road rage video, nagharap na sa Senado. Gilas Pilipinas, may malaking hamon sa Asian Games. Alamin. Naglabas ng desisyon ang Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, na suspindihin ang ABS-CBN noontime program na It's Showtime sa loob ng 12 araw matapos itong ipalabas. Sa isang pahayag na inilabas ng MTRCB nitong Lunes, ika-4 ng Setyembre, ng hapon. Sinabi nitong maraming reklamo ang natanggap ng show sa nakaraan tungkol sa isang episode kung saan ang mga hosts ng programa ay umano'y kumilos ng di naaayon sa isa sa mga segment nito. Ang isip bata, matatanda ang ipinatawag ng MTRCB ang mga producer matapos ang viral na cake-eating scene sa pagitan ng hosts at real-life couple na sina Vice Ganda at Ayon Perez. Ang nasabing kaso ay isinangguni sa Board's Hearing and Adjudication Committee, na duminig sa kaso at nag-utos sa mga respondent na isumite ang kanilang mga position paper. Kasunod ng angkop na proseso. Sinabi pa ng MTRCB na may 15 araw ang mga respondent para humiling ng muling pagsasaalang-alang sa desisyon at 15 araw pa para umapela sa Office of the President kung kinakailangan. Ang biker at ang armadong dismiss na pulis na sangkot sa isang alitan sa Quezon City ay nagharap noong Martes 5 ng Setyembre taong 2023. Habang binuksan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang investigasyon sa insidente ng road rage. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mag-viral ang insidente, si Alan Badjola, ang siklista na pisikal na sinaktan at binyantaan ng dismiss na pulis, si Wilfredo Gonzales, ay nagpakita na sa publiko. Aniya, noong ika-8 ng Agosto, habang pauwi siya sa kahabaan ng Quezon Avenue. Tinapik niya ang isang kotseng minamaneho ni Gonzales matapos nitong sakupin ang bike lane kung saan siya naroroon. Ang pagkakamali ko yung pagtapik, doon nagsimula. If hindi ko ginawa yon, hindi kami haantong sa ganong senaryo, sabi ni Alan. Itinanggi niya ang pagmumura at pag-dirty finger kay Gonzales gaya ng sinabi ng huli. Sinabi ni Alan na nag-overtake siya kay Gonzales, na dahilan ng paghabol nito sa kanya. Ang sumunod na nangyari ay ang eksenang nakuna ng kamera ng isa pang motorista kung saan bumaba si Gonzales sa kanyang sasakyan at binetukan si Alan sa kanyang ulo bago siya tutukan nito ng baril. Sinabi ni Alan na isang security guard ang namagitan sa komprontasyon, na hinimok siyang huminahon dahil may baril si Gonzales. Maya-maya pa aniya ay dumating ang mga pulis at pumunta silang lahat sa barangay para hanapin ang CCTV footage. Dinala ang dalawa sa Quezon City Traffic Sector at kalaunan sa Galas Police Station. Sinabi ni Alan na noong una ay desidido siyang magsampa ng kaso ngunit nagbago ang kanyang isip dahil sa stress at hassle na maaaring idulot nito sa kanya. Sinabi niyang pagkatapos ay kinausap niya si Gonzales at inalok na bayaran siya para sa pinsalang natamo ng kanyang sasakyan. Nagkasundo silang dalawa na bayaran si Gonzales ng 2,500, na may paunang bayad na 500. Sinabi niya na naayos nila ang usapin ng mapayapa. Itinanggi ni Alan ang mga haka-haka na siya ay pinilit na makipag-areglo sa dating pulis. Aniya, mabait sa kanya ang mga pulis dahil tiniyak din ng mga ito ang kanyang kaligtasan. Sabi ko paano naman yung safety ko pa uwi? Sabi nila, wala daw mangyayari sa akin at kung meron man daw. Huhulihin nila agad si Mr. Gonzales dahil wala namang gagawa noon at siya agad ang person of interest, kwento ni biker. Aniya, niyaya pa siya ng isa sa mga pulis na sumama sa kanila sa pagkain. Sinabi ni Badjola na wala na siyang itinatagong sama ng loob kay Gonzales. Para kay Alan, halos pareho lang sila ng ikinwento ni Gonzales bukod sa sinabi nitong minura siya ni Badjola at nag-dirty finger ito kay Gonzales, na nag-trigger dito. Sinabi rin niya na ang pagtap ni Badiola gamit ang kanyang kamay na may gloves na may matigas na plastic ay nagdulot ng dent sa kanyang sasakyan. Itinanggi ni Badjola ang pagsusuot ng gloves sa insidente. Nagpakita rin si Senator JV Ejercito ng mga larawang sumusuporta sa pahayag ni Badjola na wala siyang suot na gloves sa kanilang engkwentro. Sinabi ni Gonzales na iniwan niya ang kanyang baril sa police station ayon sa utos ng hepe nito. Paliwanag niya, ginawa lang niya iyon para patahimikin ang biker na sa tingin niya ay susugod sa kanya.
Nabatid din sa pagdinig na ilang blotter reports ang kinakaharap ni Gonzales sa kanilang barangay, na kinabibilangan ng grave coercion at light and grave threat. Paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Gonzales sa kanyang pagwawala, dahilan para mabunot niya ang kanyang baril. Ang anak ni Bajola na si Earl ay naroon din sa pagdinig habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang kanyang ama na magsampa ng kasong kriminal laban kay Gonzales upang maiwasan ang mga katulad na insidente sa hinaharap. Gayunpaman, sinabi ng nakatatandang Bajola na naayos na nila ang usapin. Nasa isang group ang Gilas Pilipinas kasama ang Jordan, Thailand at Bahrain sa group stage ng men's basketball tournament sa Hangzhou 19th Asian Games na nakatakdang magsimula sa ika-23 ng Setyembre. Ang koponan ay inaasahang manguna sa Group C kasama ang kapwa World Cup team na Jordan, na pinangungunahan ng dating PBA import at naturalized player na si Ronde Hollis Jefferson, na magbibigay ng pinakamalaking threat sa preliminary round. Galing ang Gilas sa 2023 FIBA Basketball World Cup kung saan hindi sila makakapasok sa direktang kwalifikasyon sa 2024 Paris Olympics matapos matalo sa unang 4 na laro bago tuluyang makuha ang chemistry sa 76 hanggang 75 na panalo laban sa Asian rival na China. Sapat na ito para makakuha ng imbitasyon sa Olympic qualifying tournament. Ang mga Pinoy ay nagtapos bilang ikatlong pinakamahusay na koponan ng Asya sa Global Showpiece habang ang Falcons ay nasa huling pwesto sa torneo matapos matalo sa lahat ng kanilang 5 laro. Nakatakda ang sagupaan sa pagitan ng dalawang Asian powerhouses sa ika-29 ng Setyembre ngunit unang makakaharap ng Gilas ang Bahrain at Thailand sa ika-26 ng Setyembre at 28, ayon sa pagkakasunod. Ako si Gia Adeline mula sa Pinoy Current Events. Nag-uulat.